inirereklamo ngayon sa pamunuan ng Barangay Santo Niño sa Tanawan, Leyte ang maluwang daw na seguridad sa isang regional rehabilitation center doon. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Kagawad Danilo Cinco na madaling nakalalabas-masok mula sa pasilidad ang mga Child in Conflict with the Law o CICL na inilalagay sa naturang rehab center. Ang iba, umaakyat daw o dumadaan sa likod ng compound para makatakas sa mga ito. Nasasangkot din ang iba sa pagnanakaw sa kanilang lugar. Matatanda sa pasilidad din na ito dinala ang 2 batang sangkot po sa pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Sabi nila, papalik naman daw yun. Pag alam kong patakaran yan, hindi ata po pwede yan yung lalabas papasok ang mga bata dyan. Iniisip natin sa kanila, rin yung kaligtasan ng mga nandito sa labas kasi alam naman natin yan certain na ang nasa loob, mga minor de edad na mayroon mga kaso na halimbawa yung kakasaksak, ng rape, magnanakaw, nakabaril. Yan nga po mga kapatid ang tinig ni Kagawad Danilo Cinco. Sa iba pang balita, sapul naman po sa video ang paghabol sa kotseng nakabangga sa Tacloban City. Ilang beses na binusinahan at sinigawan ng mga kasunod na sasakyan ng isang puting kotse. Pero patay mali siya po ang driver nito. Umabot ang habulan hanggang sa San Juanico Bridge. Dito na nga po naunahan at naharangan ang puting kotse. Meron na ring tumulong para makahanap po ng malulusutan ng puting kotse kalaunan. Tumagal po ng 30 minuto ang pagtugis sa driver. Napag-alamang babae po ang driver at nakainom nga daw. Sa investigasyon, nabangga ng puting kotse ang likurang bahagi ng sasakyan humabol dito. Wala naman pong nasaktan sa insidente bagamat na trauma raw ang humabol na sasakyan lalo't sakay nito ay isang buntis at 4 na taong gulang na bata. Naku, ba't mo hinabol? Dapat hindi na, delikado yun. Delikado yun kung may kasama kang bata tas nag-init ulo mo, may bumangga sa'yo tas sinabol mo pa. Desidido naman po silang idemanda ang nakainom na driver habang patuloy ang investigasyon. Sa totoo lang pagka po may mga ganyan tinakasan kayo at may mga kasama po kayong bata o kahit wala, better wag na. Tignan na lang po yung plate number nung sasakyan. Sa iba pang balita mga kapatid, nauwi sa rambulan ng pagtatalo ng 2 grupo ng mga lalaki. Diyan naman po yan sa Magalang sa Pampanga. Sa pool sa video, ang panununtok at paninipa sa isang o sa ilang lalaki. Nagtamo nga po ng minor injury sa ulo, kamay at katawan ng 4 na biktima pero nakalabas na sila ng ospital. Arestado ang 4 na suspect sa follow-up operation ng mga pulis. Isa sa ilalim pong insidente sa case conference ng LGU. Posibleng maharap ang mga sangkot sa reklamong attempted homicide. Sa Pulumulok, South Cotabato, mga kapatid, pansamantalang mahaharap pong mga sangkot pansamantalang inilikas ang higit 50 pamilya sa Barangay Maligo. Dahil pa rin po yan sa banta ng landslide at flash flood, bunsod po ng malakas na ulan. Pansamantalang nanunuluyan po ngayon sa isang eskwelahan at barangay gymnasium ang evacuees. Ayon sa mga opisyal ng barangay, may mga bato at lupa nang napaulat na bumabagsak sa ilang bahay kaya nagdesisyon po silang simulan ng pagpapalikas sa mga ito. May mga ulat din daw sa mga residente tungkol sa pagkakaipon ng tubig sa lugar. Ito ba yung river damming mga kapatid? Posibleng dulot daw ito ng pagguho ng lupa at pagbabago sa daloy ng tubig sa kabundukan noong tumama ang magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang buwan. May possibility nga ito yung binabanggit last time na river damming. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.